the God must be the king of your life. Ang Diyos po, mga kapatid, ay dapat na maging hari ng ating mga buhay. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Praise the Lord. Matthew chapter 6 verse 33, alam na rin, hindi ka basahin di ba? Ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God. Bibilisan ko lamang po ito sapagkat marami po tayong pag-uusapan mamaya. Seek ye first the kingdom of God. Ginamit kasi dyan yung word na but. Okay? Yung but po, mga kapatid, ay salita na kung saan humihingi o nagbibigay ng kondisyon. Ngunit, pagsikapan ninyo o hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos sa kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay pagkakaloob sa inyo. Mga kapatid, ang word na seek, galing po yun sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay seteo. Na ang ibig sabihin, to seek, search for, desire, require, demand. Okay? Lalo na ito mga kapatid, mabigat na salita yan. Demand. I-demand daw ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos. Okay? Seek ye first the kingdom of God. I-search natin na tayo po ay makapasok doon sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. I-desire natin, hangarin po natin. Ngayon po, mga kapatid, ito po ay bagay na kung saan ang tingin ng marami ay promise. Yes niya? Pagka sinabi ng isang tao, ikaw, ano ba pinangahawakan mong salita ng ating Panginoon? Ano bang promise ng Diyos na pinangahawakan mo? Yun, yung Matthew chapter 6 verse 33. Alam niyo mga kapatid, para po maintindihan natin, may mga pinagmumula ng bawat salita at iniaaral ng Kristo. Bago pumatak mga kapatid, ang Matthew chapter 6 verse 33, may pinagmulan po yan. At yan po ay mababasa natin, sa Matthew chapter 5 verse 1. Pakibasa po. Praise the Lord. Matthew chapter 1 verse 5. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanyang mga alagad. Okay. Umahon siya sa bundok at siya po ay lumapit sa kanyang mga alagad. Number 2, anong sabi? At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Okay. Ibinuka ang kanyang bibig na tinuruan sila na sinasabi. So, ang key word, mga kapatid, ay tinuruan sila. Tinuruan sila. Ano ang example ng pagtuturo? Tuloy natin. Mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Tuloy. Mapapalad ang nag-aapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga amo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Okay. Bigyan na lamang tayo. So, ang Matthew chapter 5 ay pangangaral patungkol o pagtuturo patungkol sa mga mapapalad. So on so forth, siyempre papasok dyan ang Matthew chapter 6, babaybay ulit yan mga kapatid. Sige, pakibasa ang 6:1. Subukan natin. Praise the Lord. Matthew chapter 6 verse 1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harapan ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti sa inyong Ama na sa langit. Tuloy. Verse 2, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harapan mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila ay magsimagpuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap nga nila ang kanilang ganti. Magmula sa chapter 5 hanggang sa chapter 6, hindi natatapos ang salita ni Kristo patungkol sa kanyang pagtuturo. Okay? Tinuro niya dyan na kung kayo ay maglilimos,
Magbibigay sa mga humihingi. Ay, wag mo nang ipaalam kahit sa yung pinakamatalik na kaibigan. Sa isang translation po yan, mga kapatid. So on and so forth, mga kapatid. Papasok po yan sa Matthew chapter 7. 7:1. Tingnan natin. Praise the Lord. Matthew chapter 7, verse 1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sige. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hatulan kayo, at sa panukat na inyong susukat, ay susukatin din kayo. Okay. Sa Matthew chapter 5, hanggang umabot sa 6, hanggang 7, pumapasok pa rin ang turo ni Kristo. Ngayon, sinabi niya, huwag kayong mahatol, sapagkat sa panukat na inyong inihatol, ay yun din ang gagawin sa inyo. Alam niyo po, magmula sa Matthew chapter 5, sabi, tinuruan ni Jesus ang mga alagad. At ayon sa aking pananaliksik, mga kapatid, magkakaiba kasi ang AI, ang nilalabas na resulta ng AI. Sinubukan kong i-play ang Matthew chapter 5 hanggang pumasok sa Matthew chapter 7 verse 28. At yan po, mga kapatid, ay approximately 17 minutes sa pagbabasa ng AI. Alam niyo po ba yung AI? At hinailan niya ang tali. Mga kapatid, ganun po yung magbasa yung AI. Ngayon po, mga kapatid, approximately 17 minutes po yan, mga kapatid. At napaka-plain ng kanyang pagbabasa. At sinubukan kong i-analisa sa pag-ahon ni Jesus sa bundok, nangaral siya, di ba? Mapalad ang mga ganito, ganyan. So, wala naman tayong makikita, mga kapatid, na may ganito sa bawat verse. Na mapalad! Walang ganun eh. Di ba? Yun kasi ang ipinapakita niyan eh. Pero, napaka-plain ng kanyang pagsasalita. Maaaring, hindi ko sinasabi na eksakto. Maaaring kung magsalita ang Panginoon, habang, halimbawa, yan mga tao, mapalad ang mga nakaapi. Nakukuha ninyo? Yung kanyang pananalita o maaaring accept na kanyang ginamit. Ngayon po, mga kapatid, in 17 minutes, kung inyo pong iisipin, bakit siya naging 17 minutes? Kasi, kung babasahin niyo po ang Matthew chapter 7 verse 28, sige po. Matthew chapter 7, verse 28, At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nagtilian ang mga karamihan sa kanyang aral. Okay. At nangyari nang matapos niyang magturo. So nagsimula ang kanyang pagtuturo sa Matthew chapter 5 verse 1. Natapos po ito ng Matthew chapter 7 verse 28. And approximately, mga kapatid, kung gagamitan natin ito ng kaisipang pantao na mayroong feelings, hindi katulad ng AI. Walang feelings ang AI. Pag basta dire-diretso, napaka-monotone. Kung gagamitin natin at iisipin natin, lalaruin natin ang ating isipan. Kung kasama ang feelings at pag-ibig sa panangaral ni Jesus, maaari po, base sa aking analisasyon, hindi ko pa sinasabing eksakto ito. Kung may feelings mo, mga kapatid, at may mga post na kailangan minsan, di ba, may post minsan ng pananalita, maaari pong umabot siya ng 20 to 25 minutes. Ngayon po, mga kapatid, ang Matthew chapter 5 verse 2 sinabi, tinuruan sila. Mga kapatid, ito ang pagkakaiba ng promise at turo. Sabi ng nanay ninyo, anak, huwag ka lang basta mag-aral. Tapusin mo ang pag-aaral mo nang sa ganun magkaroon ka ng maayos na kinabukasan. Promise yun o hindi? Tinuturuan niya ang bata. So, hindi siya promise. Ngayon, doon mo makita, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ay nagtuturo at mangyayari po ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mangyayari po yung and all these things shall be added unto you kung susundin natin yung sinabi niya na seek. Okay? Kung susundin natin, mga kapatid, ang salitang seek, no? I-demand mo yan sa sarili mo yan eh. Kailangan mo sa sarili mo, kailangan po i-seek, kailangan po hanapin ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa isang kaharian, meron pong king. Kaya nga kaharian eh. Pag sinabing kaharian, meron doon na
maghahari. So sinasabi ng Panginoon, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. So ito po ba ay tumutukoy ng physical o spiritual? Kasi kung physical, mga kapatid, ang pagtanggap mo, maaari nandun sa Davao. Nakikibuloy. Pero kung spiritual, mga kapatid mo yan, i-analisa. Pag sinabing, seek ye first the kingdom of God, yung kaharian. Hindi to, mga kapatid, basta physical. Ito po, mga kapatid, nagsasalita ang ating Panginoon by spiritual. Nakuha ninyo, mga kapatid. So ngayon, kung inyo po yan titignan, ito pong Matthew 6:33, it is not a promise, it is a teaching. Nakuha ninyo, mga kapatid? And approximately, papalo ng 20 to 25 minutes po yan, kung AI nasa approximately 17 minutes. Ngayon po, mga kapatid, ito pong bagay na ito na dapat natin maintindihan. Yung Matthew chapter 6, verse 7 hanggang 8. Sige po, mga kapatid. Praise the Lord. Matthew chapter 6, verse 7 to 8. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gagamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng mga ginagawa ng mga intil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Verse 8, huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyong hihingin sa Kanya. Pinakikita po ng bersikulo na ito. Kaya ko pinabasa ang Matthew chapter 6 verse 7 hanggang 8. Kasi po yung 8 po dyan, binibigyan po tayo ng impormasyon na kung saan alam ng Diyos ang kailangan natin bago pa natin hingin sa Kanya. So ngayon, meron pong salita, seek ye first the kingdom of God, and all this. May S ba yun? And all these things, mga kapatid. Tumutukoy po siya, mga kapatid, ng certain na bagay. In all these things. Hindi po natin dapat pagkamalian na kapag naglingkod ka sa Diyos, in all these things are added unto you. Ang kotse, magkakaroon ka ng kotse. Things yun eh. Thing yun. Ngayon, mga kapatid, pag naglingkod ka sa Diyos, magkakaroon ka ng ganito, magkakaroon ka ng ganito. Mga kapatid, be wise sa pagbabasa ng Bible. Kasi, ang lahat ng mga bagay na ito, sa Tagalog po yan pong ginamit ito. So, ibig sabihin, malapit sa Kanya. Kasi pag doon, malayo. Nakuha ninyo? At ang lahat ng mga bagay doon, hindi. Ang lahat ng mga bagay na ito, ibig sabihin, malapit sa iyo. At ang lahat ng mga bagay na ito, ay darating sa inyo. May tinutukoy ang Panginoon kung ano yung ito. Ngayon po, mga kapatid, ano po ba yung tinutukoy ni Jesus na ito? Sabi po sa Matthew chapter 6, verse 31. Nabasa po. Praise the Lord. Matthew chapter 6, verse 31. Kaya huwag kayong magbalisa sa magsabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming darating. Tuloy. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga intil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Okay, nakita ninyo, mga kapatid. Yung tinutukoy ni Jesus Christ in all these things, ang tinutukoy niya po sa kanyang pananalita, bago po pumasok ang 33, yung 31 at 32, ipinapakilala niya, mga kapatid, na itong mga bagay na ito yung mga madalas na, alam niyo yun, laging hinahanap ng mga hintil. At pag sinabing hintil tayo po yun. Hintil tayo. Sabi niya, sige, basahin ulit natin yung 32. Brother. Praise the Lord. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito, okay, ang lahat ng mga bagay na ito, binanggit na kasi ni Jesus eh. Sige. ay siyang pinaghahanap ng mga intil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan,
na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Okay. Talastas ng ating Ama na ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangan natin. Hindi niya sinabi, talastas ng ating Ama na nasa langit na ang lahat ng mga bagay na ito ay gusto nyo. Nakuha niyo? So, ang Diyos ay nagbibigay base sa kailangan, hindi po base sa ating kagustuhan. So, ngayon po mga kapatid, ang lahat ng ito, mga kapatid, ay pinaghahanap ng mga hintil. At totoo yun. Hindi nga makasimbay kasi sabi, wala kami kakainin pag di kami buhay. No? Iinom, daramtin. At ito pong tatlong bagay na ito mga kapatid, ay ito po ang pangunahing kailangan way back 2,000 years ago. Wala namang cellphone noon. Dati, ngayon nga ay kailangan mo talaga ng cellphone. Pero sila mga kapatid walang ganun. Ngayon, pinapakita mga kapatid ng talatang ito, na ito po yung mga bagay na tinutukoy ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, verse 33. Na sinasabi dyan mga kapatid, alam ng Panginoon, bababa ko ulit alam ng Panginoon na kailangan nyo mga bagay na ito. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito. Nakuha ninyo? Ay idaragdag sa inyo. So, ibig sabihin, pag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, huwag po tayong mangamba tungkol sa ating kakanin dahil sagot na ng Diyos ang ating kakanin, ang ating iinumin at daramtin. Sabi ng Biblia, di ba mga kapatid? Nakikita niyo ba ang mga ibon? Hindi sila nagtatrabaho, pero pinakakain sila ng Ama na nasa langit. Gaano pa kaya tayo? Amen. Nakuha ninyo mga kapatid? So ngayon, pagpapakita ito mga kapatid, na dapat natin ubuksan ang ating isipan na si Jesus Christ o ang ating Panginoon ay nagtuturo sa atin na kung paano sinabi ng iyong ama't ina, tapusin mo pag-aaral mo nang makaahon tayo sa kahirapan. Gayon din ang masasabi natin kahalintulad na sinasabi niya, kung gusto mo na huwag kang mamroblema sa mga bagay na ito, unahin mo ang Diyos. Yan ang hirap mga kapatid sa ating mga tao, kaya dumadating tayo sa punto na parang mas pinipili natin ang trabaho kasi alam po natin, ang trabaho ang magbibigay ng pagkain sa atin, ng inumin sa atin, ng darantin natin. Pero hindi po natin nalalaman, ang Diyos ang nagbibigay ng ating kakainin at iinumin at ng ating dadamitin. Amen. Diyos po ang may sagot niyan. Kung uunahin po nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ngayon po mga kapatid, ano po ba ang paraan para magawa nating unahin ang kanyang kaharian? Kasi napaka-importante na maintindihan po natin na mayroong dahilan o mayroon po talagang paraan para po mahanap natin ang kaharian ng Diyos. Ano po yun mga kapatid? Colossians chapter 3 verse 2. Praise the Lord. Ilagak ninyo ang iyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sinasabi ng Biblia, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Okay? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ibig sabihin, ang isipan pala dapat natin ay hindi mapulyot ng mga pag-iisip na pang makalupa. Hindi ka makapaglingkod kasi may gusto kang bilhin, kailangan ko magtrabaho. Puro panglupa ang ating iniisip mga kapatid. Kaya ako nagsisimba kasi baka may maligawan ako sa simbahan. Baka may manligaw sa akin. Kasi walang nanliligaw sa akin sa labas eh. So baka sa loob may manligaw sa akin. Mga kapatid, isa po yan sa panlupang pag-iisip. Ngayon po, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, dapat natitiyak natin o matiyak natin, kamusta ba yung ating isip? Sino ba ang naghahari dyan? Okay? Ang isip ba natin, ang iniisip ba natin ay ang mga bagay na patungkol po sa itaas? Patungkol po ba sa Panginoon ang palagi nating iniisip? O patungkol po sa ating mga sarili? Love na love natin ang ating mga sarili, mga kapatid eh. Ayaw nga natin masaktan ang ating mga sarili. Kaya ang nangyayari, pag nasaktan po tayo sa anumang klaseng kapamaraanan, minsan dinadamay po natin ang ating Panginoon.
Marami pong mga mananampalataya, maging worker sa simbahan, na kapag ang kanilang feelings ay nasaktan, dinadamay po nila ang Diyos. Bakit po? Kasi ang isip po kasi nila ay wala talaga sa Panginoon. Lagi po sa iyong utak, okay? Sa iyong utak, laging may space. Okay? Kung yan ang utak mo, dapat puno dapat yan ng Diyos eh. Ng mga bagay patungkol sa Diyos eh. Pero kasi meron kasi tayong laging space, may bahagi. Pag inabot ka ng katamaran, pag inabot ka mga kapatid na nasaktan ng iyong kalooban, kapag inabot ka ng pagsubok, laging may space doon na doon pumapasok yun mga kapatid. Kaya ang nangyayari, dahil sa space, nagbibigay ka ng space, hindi ka na ngayon nakakapag-isip ng buong buo na dapat nag-iisip ka sa mga bagay na nasa itaas. Nakuha ninyo mga kapatid? Nakuha po ba natin? Amen. Ngayon po, mga kapatid, sabi sa Mark chapter 10 verse 15, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. nakita niyo mga kapatid kung gaano kahalaga na tayo po ay hanapin natin ang kaharian ng Diyos. So sabi diyan, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. So kailangan pala natin isik. Una, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay magpasya ngayon na hanapin una natin ang kaharian ng Diyos, sigurado makakapasok ka. Amen. Pag dumating ang Panginoong Diyos, sigurado ikaw po ay makakatanggap ng kaligtasan. Ngayon po, bakit ko po ba ipinapangaral ito? Ang layunin po ng pag-aaral na ito, mga kapatid, ay ating maisip at mailagak po natin ang ating isipan sa mga bagay na pang Diyos. Nakuha ninyo? Ngayon, challenge. Sino sa inyo ang nag-iisip na kapag nakatapos ka ng pag-aaral, may gagawin ka para sa Panginoon? Sino sa inyo ang nag-iisip na habang naghahanap buhay ka, may iniisip kang bagay na gusto mong i-offer sa Diyos? Sino ang nag-iisip, mga kapatid, na mga bagay, mga kapatid, na makagawa ka ng bagay na ikalulugod ng ating Panginoon? Sino? Ngayon po, mga kapatid, sa Matthew chapter 12 verse 28. Pakibasa po. Praise the Lord. Matthew chapter 12 verse 28. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumadating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Okay. Mga kapatid ha, kung iisipin natin nasaan ba ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po, nung bumaba ang ating Panginoong Yesus at panay ang kanyang pag-perform ng miracle, isa po yan sa kanyang pananalita kasi siya po ay sinasabihan ng mga kontrabida na kaya lang siya nakakapaglabas o nakakapagpalabas ng masasamang espiritu dahil, alam niyo yun, si Beelzebub daw siya. Ngayon po mga kapatid, sabi niya, kung si Satanas ay maglalaban sa kanyang sarili, ang kaharian, sa sariling kaharian, hindi matatatag ang kaharian, madidivide. Ngayon, ang sabi niya dyan mga kapatid, yung part na yan, pwede ba natin ulitin, brother? Praise the Lord. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ipinakikilala, ipinaalam ng ating Panginoong Diyos sa mga tao way back 2,000 years ago kung nakakapagpalabas daw siya ng mga demonyo. Kanyang gustong ipaunawa na narito na ang kaharian ng Diyos. Di ba may panalangin tayo mga kapatid? Ano ba yan? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Saan? Ha? Mapasa amin ang kaharian mo? Ano sunod? Dito sa lupa.
kung paano sa langit. Ano pong punto mga kapatid? Although na meron pong kingdom mula doon sa langit, sa prayer, itinuturo ni Jesus Christ na mapasa amin ang kaharian mo. Pagpapakita mga kapatid na gusto ng tao na ang kaharian ng Diyos mula sa langit, kung paano ang galawan sa langit ma-extend dito sa lupa. Pero hindi natin makikita ng physical. Nakuha ninyo? Hindi natin makikita ng physical. Yung paghahari na hinihingi ng prayer ng tao, na pagharian siya kung paanong sa langit gayon dito rin sa lupa. Kung paanong mga mabubuting bagay ang nakikita sa langit o ang isinasagawa sa langit, ikaw din naman ay makaranas nun. Okay, para maunawaan niyo po. Noong kayo ay wala pa kayo sa Panginoon. Wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos. Sino po ba ang naghahari sa atin? Marami sa atin may mga bisyo. Marami sa atin pinaghaharian ng iba't ibang bisyo. No? Pinaghaharian ng kalukuhan, pinaghaharian ng kasamaan. Walang natural na mabuti na ginagawa tayo. At kung gagawa man tayo ng mabuti, ito ay mabuti sa tingin lang natin. At kung gagawa tayo ng mabuti, hindi natin ina-address sa Diyos. Amen. Nakuha ninyo mga kapatid? Pero nung nakakilala ka sa ating Panginoon, nalaman mo ang kanyang mga aral, nakakita ka mga kapatid ng pulubi at nakakaawa, sabi mo sa prayer mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, kung paano sa langit. Okay? Ang kingdom ng Diyos mula sa langit, maranasan. Nakita mo, naawa ka ngayon. Tinulungan mo. Yung extension, mga kapatid, dumaloy sa iyo papunta doon sa tao na nangangailangan ng tulong. Nakuha ninyo mga kapatid. So ngayon po, dapat natin maunawaan ang prayer na sinasabing, ano yun? Ang wikang English yan? Our Father. Thou art in heaven. Ano yun? Thou art in heaven. Thou art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Kasi ang will ng Diyos ang naghahari dun sa langit eh. So ngayon, paano mangyayari na ang will ng Diyos at ang kaharian ng Diyos ay mapangyari sa lupa? Paano mangyayari yun? Through us. Sa pamamagitan po natin mga kapatid, dadaloy ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, yung mga naunang pinagharian ng Diyos at yung mga nahuli sa atin ngayon nakakakilala pa lang. Halimbawa ako, no? Sino nakakilala sa iyo doon? Si Brother Park. Halimbawa ako si Brother Patrick. Pinagharian ako ng Diyos. So ngayon, lahat ng mga bagay patungkol sa mga kaluguran ng Panginoon, ginagawa ko. Preach the gospel. Ginawa ko. In-expand. Nag-share ako kay Brother Emma. Dinala ko siya. Naniwala siya. Na-convert siya, mga kapatid. Magmula doon sa langit na-extend ang kingdom sa akin, na-extend pa dahil ibinahagi ko sa kanya. Nakuha ninyo mga kapatid. Ganun po, kaya nga kung mapansin ninyo mga kapatid, for the expansion of kingdom. Gumagawa po tayo ng mga bagay patungkol sa Panginoon para ma-expand ang kingdom ng Diyos. Hindi po physical. Tandaan niyo po, sabi ng Biblia, ang ating katawan ay templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, mga kapatid, ibig sabihin, ang naghahari sa atin ay ang ating Panginoon. Templo ka. Ang Diyos ang hari. Kasi, sa prayer, di ba? Your kingdom come. Dumating sa iyo. So, naghahari sa iyong katauhan sa templo mo ay ang Diyos. Kaya pagka may mga masasamang bagay na nangyayari, ang ganti ng tao na pinaghaharian ng Diyos ay mabuti. Di ba sabi ng Biblia, huwag ninyong gagantihan ng masama ang masama, kundi gantihan nyo sila ng mabuti.
Kasi kung ang Diyos ay naghahari sa iyo, inargabyado ka, may ginawa sa iyo ng masama ang tao, mga kapatid, hindi mo siya ginagantihan pabalik ng masama. Hindi ka nakatulad dati. Bakit? Kasi ikaw po ay pinagharian na ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo na. Gaya ng sinasabi ng Panginoong Hesus, kung nakakapagpalayas man ako ng mga ganyan, demonyo na yan, ito'y pagpapakita na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Dumating na ang kaharian ng Diyos. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Dumating na ang kaharian ng Diyos. Naghahari ang Diyos sa'yo, sa ating lahat. At para ang Diyos ay lamang mag-expand ang kanyang kingdom, kailangan po natin gumawa. Makapag-convert ng tao, papalapit po sa ating Panginoon. Nakuha ninyo, mga kapatid? Nakuha po ba natin? Amen. Sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Unahin po natin. Ang pinaka-point dito, mga kapatid, is to seek. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Minsan ba, mga kapatid, na-analisa nyo ba kung minsan na nawawala na kayo sa presensya ng Diyos? Kasi pag hindi nyo po na-analisa na nawawala ka sa presensya ng Diyos, delikado ka. Dapat na-analisa po natin yan, mga kapatid. Pag dumadating tayo sa punto na pag may mali tayo nagagawa, teka lang, sunod-sunod na ito nawawala na ako sa linya ng Diyos. So, balik ka. Baka hindi ka na pinaghaharian, mga kapatid, ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, mga kapatid, kapag ang isang tao ay hindi na po pinaghaharian ng ating Panginoon, iba na po ang maghahari siya. Naalala niyo yung sabi ng aral ng Panginoon na nakakilala siya, umalis yung masamang espiritu, naggagala-gala daw, at dumating ang panahon, dadating kasi yung panahon dumadalaw yun. At ang sabi, nang makita niyang malinis na, lumabas siya ulit, nagtawag pa siya. At bumalik po sila, dumami na sila. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Yung dati niyang kalagayan na masama ay magiging mas masahol pa. Nakuha ninyo, mga kapatid? Nagiging mas masahol pa. Ibig sabihin, yung dating naghari sa iyo, mas matindi pa ang iyong buhay. Kaya nga kung mapansin ninyo, mga kapatid, matatapos lang ang paghanap mo sa kingdom of God. Isang bagay, mag-backslide ka. Kasi kung nahanap mo na, tandaan nyo po kung nahanap po natin ang kingdom ng Diyos, dapat ang patunay na nahanap mong kingdom ng Diyos, nakikita sa iyo na pinaghaharian ka. Nakuha ninyo? Dapat po, pinaghaharian po tayo. Ngayon po, bago po tayo magtapos, napakaiksi lang po nito, gaya ng aking sinabi sa inyo. Mga kapatid, gusto ko pong maintindihan po ninyo. Una, Matthew chapter 6 verse 33, it is not a promise. It is a teaching of Jesus Christ. Tinuturuan niya tayo, mga kapatid, na yan pala pinoproblema mo eh. Madami sa atin yan ang problema eh. Problema ng nanay at tatay mo yan din eh. Kaya nga wala silang panahon sa Diyos eh. Yan kasi ang number 1 na problema natin. Hindi ang wala kang cellphone, wala kang TV, hindi po. Kasi kaya nating mabuhay ng walang gadget. Pero kung without food and drink, hindi tayo mabubuhay. Tanggalin mo to, di ka mabubuhay. Tanggalin mo itong damit, mabubuhay ka ba? Buhay ka pero sakitin ka. Bakit? Kaya tayo may mga damit para po yan po ay panangga sa lamig, panangga sa mga kung ano-anong mga lamig, mga kapatid, na maaaring magdulot sa atin ng karamdaman. Kaya nga po, tatlo yan eh. Ang mga bagay na ito ay idaragdag ko sa inyo. Nakuha ninyo, mga kapatid? Idadagdag yan. Ang susi, unahin daw natin na paghalikan tayo ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, siyasatin natin ang ating sarili. Pinaghaharian ba tayo ng Diyos? Kasi kung hindi po tayo pinaghaharian ng Diyos, hindi ako magtataka, bakit lagi kang aligaga sa mga bagay na ito? Wala na akong kakainin.
Umorder ka pa. Bible study. Nagbangunahin ko, magtatrabaho ko, magpa-Bible study. Pag ako nag-Bible study, pagkatapos niyang gutom ako. Pero tatandaan niyo po ito mga kapatid. Ang sabi, unahin mong pagharian ka ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, once na ang Diyos ay naghari sa iyo, walang room para sa kabalisahan. Kasi intact eh. Pag ang Diyos ang naghari sa iyo, mga kapatid, walang room yan. Walang, ano bang room sa Tagalog na? Walang silid, mga kapatid, na mag-alala ka. Kasi nasa iyo ang Diyos eh. Tingnan niyo, subukan niyo mga kapatid sa gabi. Yung iskinita na lagi mong dinadaanan, alauna ng gabi o alauna ng madaling araw, ang saya-saya mo pa. Isang araw, nakarinig ka ng kwento, na may ahas daw doon, may natukla doon, namatay. Sunod na gagawin mo ano? Susuko ka ba? Iyon lang ang daan papunta sa inyo. Ano gagawin mo? Eh, bawal nga sasakyan doon dahil makitid yun. Oh. Gagamit ka ng bagay na pangontra sa ahas. Nakuha ninyo? Gagamit ka ng bagay, ano ba, kung anong pamalo, itak ang dalhin mo. So, hindi ka suko-suko. Kasi yun lang ang daan pauwi sa inyo. Wala namang iba. Gayon din sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Nung umpisa, naglilingkod tayo sa Diyos, akala natin smooth ng lahat eh. Di ba? Ang saya-saya lang natin nun eh. Nakikigas ninyo, mga kapatid. Ang saya-saya lang natin. Pare-parehas natin nilalakaran ng daan na yun. Pero yung daan na yun, hindi palaging ganun. May time na pag binagyo, nagbabaha. Pero wala kang ibang daan. Wala kang ibang choice. Yun lang ang daan. Kahit makapunta ka, kahit na mabasa ka, makauwi ka lang sa bahay. Gayon din sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano mang struggle, papunta sa ating Panginoon, yun lang talaga yung way eh. Jesus is the way. At kapag si Jesus ang way, mga kapatid, kailangan mong i-accept sa sarili mo na kung paano si Jesus Christ nagsabi ng walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Kung ano dinanas ko, dadanasin ninyo. So ngayon, mga kapatid, kung si Jesus ang way, mga kapatid, anuman ang dinanas ni Jesus Christ sa kanyang pangunguna sa iglesia nung siya po ay nasa baba, nasa lupa pa, pinangungunahan niya ang mga apostol, ang mga alagad. Gayon din tayo. Kung si Jesus Christ, mga kapatid, ay pinersigyot, ganun din tayo. Walang ibang daan. Walang shortcut. Hindi pa pwede, Panginoon, pwede ba akong maglingkod ng walang persecution? Hindi pa pwede, mga kapatid. Amen. So ngayon, kung ikaw po ay pinaghaharian ng ating Panginoon, hindi ka dapat nag-aalala. Ito po, mga kapatid, balik tayo doon. Nung nalaman mo na mayroong ahas, yung dati mong lakad na masaya ka lang, pasipul-sipul, nagbabantay ka na. Bakit? May nakapasok kasi. May nakapasok na estranghero. Ano po ibig sabihin? May nakapasok na balita o salita na nakaapekto sa inyo. Okay? Foreign word. Hindi pangkaraniwan. Kaya ikaw po ay naapektuhan. Gayon din, mga kapatid, sa atin, kung ang Diyos ay tunay na naghari sa atin, dadating talaga ang panahon na may time na matatakot ka, may time na ikaw ay manghihina. Walang exempted doon. Pero lagi mong pinanghahawakan ang pangalan ni Jesus sa iyong buhay. Amen. Na kahit natatakot ka, naaalala mong sinabi niya na ako'y kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Kaya kahit gaano sandamukal na ahas ang daanan mo, kasama mo ang Diyos. Mapatay ka man ng ahas, mga kapatid, hindi ka niyan madadala sa impyerno. Amen. May Diyos po na hawak ang ating buhay. Sabi ko nga, mga kapatid, sa Bible study, ang kabalisahan, ang pinagmumula ng kabalisahan ay ang mga bagay na hindi natin kontrol. Nakuha niyo?
Kaya tayo nababalisa sa mga bagay na ito kasi hindi po natin control ang mga bagay na yan. Kaya nga sabi, kain lang kayo ngayon. Hindi na, kumain kayo nga gusto ninyo. Bukas, di na natin alam kung makakain pa tayo. Bakit? Hindi natin control. Yun nga nagtatanim ng palay eh. Hindi niya rin control kung aanis eh. Pero umaasa siya. Kaya siya nagtatanim ng marami, umaasa siya. Pero nagkakaroon pa rin po siya ng kabalisan. Dahil hindi niya control ang panahon. Ganon po ang tao. Hindi natin control. At para sa mas madaling maunawaan, kung ikaw ay driver, gaya ng aking ipinaliwanag, takot ko umang ka sa kapwa mo driver. Wala kang tiwala. Bakit? Kasi hindi mo hawak ang manobela. Kaya nga may mga tao na, hindi, ako na lang mag-drive. Ako na lang. 10 years na ako nag-drive eh. Wala kang tiwala sa akin. Hindi, ako na lang. Kahit 1 year, at least ako sigurado. 1 year ka lang. Yung 10 years, wala kang tiwala. Bakit? Kasi ayaw mo ipagkatiwala doon sa 10 years ang buhay mo. Dahil nababalisa ka kasi, wala kasi sa control mo ang gagawin. Kaya tayo nababalisa dahil wala sa control. Pero tatandaan ninyo, ang mga bagay na wala sa control, isa lang ang susi. Pag once na pinagharian tayo ng ating Panginoon, yung mga bagay na hindi natin kontrolado, Diyos ang gagawa niyan para sa atin. Amen. Kasi aminin natin, no, hindi mga kapatid, hindi talaga natin kontrolado. Kahit ang isip nyo, hindi ko kontrolado eh. Hindi ko kontrolado isip ninyo kung sino magbabackslide sa susunod na buwan. Hindi ko po alam. Maaaring si Sister Joy, 2026, wala na siya. Wag naman sana. Bakit? Kasi hindi ko control at hindi mo rin control ang iyong kalagayan kung nandito ka pa. Pero isang bagay, bago tayo magtapos mga kapatid. Pag ikaw po sa ngayon ay hindi mo alam kung matatapos mo ang 2025, manalangin ka na pagharian ka ng Diyos. Kasi pag pinagharian ka ng Diyos, mga kapatid, kaya mo ang mga bagay kahit na pressure na. Kaya mong tiisin, kaya mong pagtiyagaan dahil pinaghaharian ka ng Diyos. Unahin po natin, pagharian tayo ng ating Panginoon at ang mga bagay na ito ay kailangan. Ang mga bagay na ito ay pagkakaloob sa atin. Mga kapatid, huwag natin pagkamalian. Na ako magsasabi sa inyo, unahin mo lang ang Panginoon. Magandang asawa, ibibigay yan ng Panginoon. Unahin mo lang ang Panginoon. Magandang trabaho, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ano? Kahit ang magandang trabaho ay i-offer sa iyo ng Diyos, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung papasukan mo o hindi. Kaya kahit na anong ganda ng offer ng Panginoon, ikaw pa rin ang pipili. Okay? Ikaw pa rin po ang pipili. I-offer, ipapakita, pero ikaw ang magdidesisyon. Ngayon po mga kapatid, wag natin pagkamalian ito. Malaking bahay, unahin mo lang ang Diyos. Wala akong basahin yung Biblia mga kapatid. Ang Panginoong Jesus, hindi po prosperity preacher. Lagi niyang sinasabi, di ba? Panginoon, susunod po ako sa inyo. Ano sabi niya? Ha? Ano sabi? Ang mga ibon ay may puga. Ang mga lobo ay may mga lungga. Ngunit ang anak ng tao wala man ng mahigaan. Pinapaalam niya na walang comfort. Kasi tayo mga kapatid, hindi ko naman po nilalahat, ano? Huwag tayo maging ganong preacher. Si Jesus napaka-real to. Ipapakilala niya sa iyo, kung susunod ka, ito aabutin. Nakuha ninyo mga kapatid. Gusto kong maisip po ninyo. Walang comfort sa paglilingkod. Ang comfort nandoon. Once na matiis po natin ang lahat, once na mapatunayan po natin na tayo'y subok,
doon pa lamang po natin tatanggapin ang napakalaking comfort sa buhay natin. Yun po ay ang buhay na walang hanggan. For the conclusion, mga kapatid, ito po ang dapat natin ma-realize. Nahanap na ba natin ang kaharian ng Diyos? Kung nahanap natin, mga kapatid, pinaghaharian ka ba ng Diyos? Sino ba ang naghahari sa iyo ngayon? No? Sa ating pong pagpupuri, mga kapatid, bakit hindi natin i-realign ang ating mga sarili pagdating po sa paglilingkod sa ating Panginoon? I-realign po natin, mga kapatid. Tulungan po natin ang ating mga sarili. No? Na tayo po, mga kapatid, ay mahanap natin ang kaharian ng ating Panginoon.